Mga kanuki, andito na tayo. Nag-disinfect tayo ng mas malapad na pen para sa ating mga 2 months old na chicks. Ito, kadi-disinfect lang. Ito ang ililipat natin doon sa mas malapad na pen. Ang 7 nating mga baby stags, 2 months old. Ready? Go! Alright. Ang lalakas. Ang bibilis. Ay, ito. Ang bibilis mo. Pero wala. Ito. Yeah. Go. Nandito na yung 7 nating baby stags na ilipat na sa bagong disinfected na pen. Yung ililipat naman natin yung 3. I-disinfect muna natin yung isang pen din. Ito, na-disinfect na rin natin itong isang pen. Ililipat naman natin yung 3 sa kabila. Itong 3 na mga black milk ililipat natin sa kabila. Nandito na yung 3 milk na ilipat din natin sa kabilang pen dahil mas malaki itong pen. Ito ay younger ng 1 linggo doon sa 7 nating nalipat kanina. Halos parang puro lalaki. Ito naman ang susunod. Itong 3 dito ililipat natin sa kabilang pen. Sa baba na. Itong 3 naman, more than 3 weeks old ito. Ang ililipat natin sa baba. Sa na-disinfect natin na pen. Ililipat na natin sa baba. Ito, may 2 Milsim Black pa rin. Pause, anay, pause. So, ito na yung 3. More than 3 weeks old natin. Kalilipat lang. Kailangan nila dito ng ilaw kasi medyo madilim. Meron tayong solar light dito palagi. Ito yung 3. Ito naman sa kabila yung 3. So yun, pansin nyo, palagi silang may feeds at may tubig para mas mabilis silang lumaki. So eto na ngayon yung 7 kanina na inilipat natin. Yan. Medyo malaki na sila. Pansin nyo rin yung feeds. Mixed feeding na sila ngayon. Transition from baby stag booster to stag developer. Minimix pa natin dahil hindi pa masyadong may ganang kumain. Hinaluan din natin yan ng may corn grits. Yan ang sakripisyo ng mga breeder natin. Kailangang particular kayo sa feeds na ibinibigay. Habang hindi kumakain, dapat nating mag-adjust. Hanapin natin yung talagang feeds na kinakain nila. So talking about feeds,
Dahil na-touch na rin natin yung feeds, isi-share ko yung sikreto ko sa feeding ng ating mga panglaban ng mga Nokis. Yun ang kinatatakutan ng mga big time breeders sa mga backyard breeders, dahil tayong maliliit na breeder, mas malapit tayo sa ating mga manok dahil kakonti lang sila. Mas madali nating maobserbaran yung mga manok na kumakain ng maganda at saka hindi. So dahil dito, pag yung manok natin ay hindi gaanong kumakain na maganda, of course, you need to have a change of feeding. Yun ang sikreto ng mga backyard breeders. Kasi yung ibang big time breeders, dahil sa dami ng manok, lalo na yung nagbabantay, hindi yung may-ari. Bigay lang ng feeds. Walang pake yung nag-aalaga. Hindi tulad ng mga backyard breeders na medyo malapit sa puso natin yung pagmamanok, lalo na dahil ito yung ating pinaka-pastime na paborito natin. Pangtanggal stress, gano'n. Ako, nagkaroon ng chance na makapag-vlog dahil on leave pa tayo, isang buwan. Nagpatanggal tayo ng katarata, pa-opera. So ngayon, nandito muna yung focus ko sa aking mga Nokis, sa ating mga warbirds, sabi ko. So yung tungkol sa feeds, totoo naman yung ration talaga. Mas marami yung grains kaysa sa pellets. Pero pag padating na tayo sa exam, ibang feeds na rin ang ating ibibigay. Kung sa maintenance ratio natin, sa mga maintenance feeds natin, okay lang yung may mga mas marami yung pellets. Depende sa laki ng bulto ng katawan ng manok. Kailangan natin palakihin. Tsaka yung malapit na yung exam, iba na rin yung ratio ng feeds na gagamitin natin para may laban yung ating mga Nokis during the exam. Sabi pa nga sa basahan, importante rin yung medisina, of course. Dahil sa panahon ngayon, lahat ng breeders pare-parehan na ng manok na ginagamit, pare-parehan na yung linyadang nagagamit. Doon na rin nagkakadiferensya sa timing ng medisina na ginagamit, ration ng feed, na pagdating ng exam, talagang point na point yung manok natin. Yung sa feeds, obserbaran mo yung manok. Kung maganda yung kain niya sa dry feed, ituloy mo. May manok naman na mas gusto yung wet feeding. So, obserbaran mo rin yun. Kung aling mga manok mo kumakain ng may tubig, may halong tubig, at saka yung manok na gusto lang talaga yung dry feed. So, sa lahat dyan na nagmamahal ng mga manokis, suportahan nyo ako, touch ng like dyan at subscribe button para magkaroon din tayo ng maingganyo tayo na magbigay ng maraming insights regarding sa pagmamanok. Ako nga pala nag-stop muna sa pagmamanok for almost 15 years. Kababalik pa lang natin, mga magti 3 years pa lang, kaya yung nakita nyo kaninang mga sisiw, mga baby stag natin ay 3rd generation na yun ng mga stag na hoping pagdating ng 14 months maisali natin sa mga exams dito sa atin sa Leyte. So maraming salamat doon sa magsusubscribe, at doon sa wala pa, pakiclick ng notification bell para pag meron tayong mga bagong vlogs ma-inform kayo. Pakilagay na rin sa baba ng mga comment nyo para makagawa tayo ng content din para dumami rin yung ating vlog. Saludo ako doon sa lahat ng mga nagmamanok, sa mga backyard breeders. Tuloy-tuloy lang tayo, huwag magdidismaya. Kung ano ang resulta, make it better next time para mas challenging at mas may laban ang ating mga manokis during the exam. Have a nice day, everyone!